pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia? Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maari po bang batiin muna natin ang bawat isa? Alam ko po na ang lahat ay dinala dito ng Panginoon upang magpuri at magkatipon sa pangalan niya. At alam ko po na excited na po tayong lahat na umawit at sumamba sa Kanya. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. In Philippians 3 verse 8 to 9, Paul says that everything else is nothing compared to the surpassing worth of knowing Christ, and our righteousness comes by faith alone. Kaya naman po sa umagang ito, let us set aside everything and fix our eyes on Jesus. Tayo po ay lumapit sa Kanya ng may buong puso, ng may mapagkumbabang loob at buong pasasalamat, sapagkat siya lamang po ang karapat-dapat nating sambahin. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. O aming Ama, we praise you, Lord God, and we worship you, Lord. Salamat po sa umagang ito, aming Ama, na ibinigay niyo sa amin, Lord God, sa panibagong buhay at pag-asa, Lord, sa biyaya mo, aming Ama. Salamat po, O Panginoon. Aming Ama, thank you, Lord God, that our righteousness comes from you alone, Lord, and by your grace alone, O Father God. Salamat po, O aming Ama, na ginawa mo na, Panginoon, ang lahat para sa amin, O Lord God. And Father, wala na nga po kaming hihilingin pa, Father God, kundi yung manatili lamang sa presensya mo, O aming Ama. Salamat po, Lord God, sa pag-ibig mo, sa katapatan mo sa aming mga buhay, Father God, kahit hindi kami karapat-dapat, O aming Ama. And Lord God, patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso, O aming Ama. Purify our hearts, O Father. Cleanse us, O Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin, Lord God, ngayong umaga, O aming Ama. Ninanais lamang po namin, Panginoon, ang maluwalhati ka, O aming Ama. Ang masamba ang inyong banal na pangalan, O aming Diyos. Lead us into worship, O Father. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, O aming Ama. Speak into our hearts, O Father God. Salamat po, O aming Ama. Sa iyo na po namin, Panginoon, ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pasasalamat. And this we pray in Jesus' name. Amen. Atin pong awitan ng Panginoon ng sama-sama. At ang bawat salita po sa kantang ito, maging dalangin po natin. Rock of Ages, let for me, let me hide myself in you, let the water and the blood from your word
Thank you for your amazing grace, O Father God. Salamat po, aming Ama, sa biyaya mo, Father, na siyang pumapawi ng aming takot at pangamba, O aming Ama. Salamat po, Father God, that we are now found in you alone, O Father. You're worthy, O Father God. Do you feel the world is broken? Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all too darkness stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? Yes. Is a new creation coming? Yes. Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Yes. Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The
karapat-dapat sa aming pagsamba, O aming Ama. We thank you, Lord God. Salamat, O aming Ama, that you are able, Father, to keep us from falling, O Lord God. Salamat po, O aming Ama, na mayroon kaming takbuhan, O Father. Thank you, Lord God. Now unto Him who is able to keep us from falling and to make us stand in His presence, blameless and
rejoice in your holy name. You are exalted, our King is exalted on high. You are the Lord, forever the true shall reign. Heaven and earth rejoice in your holy name. You are exalted, our King is exalted on high. You are the Lord. You are the Lord, forever your truth shall reign. Heaven and earth rejoice in your holy name. You are exalted, our King is exalted on high. You are the Lord, forever your truth shall reign. Heaven and earth rejoice in your holy name. You are exalted, our King is exalted on high. You are exalted, our King is exalted on high. You are exalted, our King is exalted on high. Thank you, Lord God, and we praise you, Father. Be exalted, O aming Ama. Salamat po, Father God. Thank you, Lord Jesus. Walang hanggang pasasalamat ang alay namin sa inyo, aming Ama. Wala na nga pong papantay, Panginoon, sa pag-ibig niyo, aming Ama. Sa katapatan mo, Father God, na lagi naming nararanasan, aming Ama. Father, help us, Lord God. Help us, Lord, to seek you more, to long you more, Father, to desire you more, Lord God. Wala pong saysay, Panginoon, ang aming ginagawa, Lord God, kung wala ka, aming Ama. Ang lahat, Panginoon, ng bagay, Father God, na meron kami, Panginoon, ay galing sa inyo, Lord God. Kaya marapat lamang po, Panginoon, na maibalik ito, Father God, sa inyo, aming Ama. Thank you, Lord God. Wala na nga pong papantay, Panginoon, sa galakan, Father God. Sa kapayapaan, Panginoon, na nararanasan namin sa piling mo, aming Ama. Continue to work in us, Father. Cleanse us, Father. Give us a pure heart, Lord God. Give us a heart, Father God, that is ready to serve for you, Lord Jesus. Salamat po, aming Ama. Help us, Lord God, to be firm, Lord. Help us to be faithful, Father God. Help us to grow deeper in your love, O aming Ama. Patuloy ka nga pong mangusap sa amin, O Lord. Speak into our hearts, Father God. Salamat po, O aming Ama. Sa iyo na po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Thank you, Lord God. We adore you and we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. To God be the glory po, at maaari na po tayo umupo at pakinig ng kanyang salita. Good morning po sa bawat isa. Maraming pong upuan dito sa unahan. Pwede ko kayo lumipat. Paborito ko talaga ng mga kapatira ng upuan sa likod. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na talakayin ng Iglesia
the sixth church na binanggit ng Panginoon sa Book of Revelation, tatapos na ho ito. Isang church na lang, seventh church, tapos rapture na. Sana nga, no? Timing na timing po yung ating talakayin sa church dahil pati yung sa buong mundo kumakalat po ang rapture September 23. Kaya may nagtatanong sa akin sa ibang bansa, totoo ba yun? Pastor Godi, sa September 23 ang rapture. Sabi ko, ewan ko, hindi ko alam. Pero pag sinuma po natin kasi, meron po silang apat na dahilan. Ang ibig sabihin ng rapture ay ang kaganapan po ng 1 Thessalonians chapter 4, kung saan ang mga totoong Kristiyano ay kukunin ng Panginoon at pagkatapos ay dadanas na po ang Great Tribulation na pamumunuan ng Antikristo. Napakahirap po nun. Ngayon, sasabihin ko lang sa inyo pero hindi ako nagsiset ng date. Ang pinaniniwalaan ko yung sinabi ni Lord, no one knows, walang sino man nakakaalam. Pero tinitignan ko rin yung sinasabi ng mga tao. Una, sabi nila dahil this September 22 to 24 ay tatawagin po nila the Feast of the Trumpet. It might be the last trumpet, sabi ho nila. So the Feast of the Trumpet, at yun ay ginagawa po nila bago po itayo ang third temple sa Jerusalem. Una ho yun. So, okay. Ikalawa, this September, magkakaroon po ng blood moon. Yung blood moon po ay tinatawag na solar eclipse. Yung blood moon po ay tatapat sa Jerusalem na yung buwan po ay magiging kulay dugo. Okay. Kita ko yun. At ikatlo po, ayon po sa mga scientists, tatama po sa mundo ang isang meteorite. Galing sa kalawakan sa August 18, 2029. Sa Bible po, pinangalanan po nila yon. Sa Bible, nakapangalan po yung wormwood. Tatama ho talaga rito. Mas malaki pa ho sa isang bundok. Tatama po ito sa dagat. At pag tumama sa dagat, ang sabi ng Revelation ay mamamatay po ang 1/3 ng mga isda, malulubog ang 1/3 ng mga barko. So, ang ginawa po nila, yung 2029, sinultrack po nila ng 3.5 years, lumalabas po, September 2025. Tugma na naman. Sabi ko, ba't nagtutugma-tugma? Tapos ikaapat, the Gog and Magog war. Yung Gog and Magog ay bago mo mag-Gog and Magog, magkakaroon po ng rapture talaga according to the Holy Scriptures. Yung Gog and Magog ay ang paghahanda po ng 5 bansa laban sa Israel. Yan po siyempre, alam nyo na yan, Russia, Iran, and so on and so forth. Sasalakayin po nila ang Israel at ang Israel po ay magigipit. Pero ayon sa Biblia ay doon po sa Daniel at saka sa aklat po ng Ezekiel 38 ay ipagtatanggol sila ng Panginoon. Sa mga Christian Bible scholar, nung ang Panginoong Jesucristo ay pumanik sa langit, nangako siya, iiwan niya pansamantala ang Hudyo dahil pinapako nila ang Panginoon sa krus. Hindi nila tinanggap si Lord. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na ninyo ako muling makikita unless you will say, blessed is he who comes in the name of the Lord. So, pansamantala, iniwan ng Panginoon ang Israel. Kaya ang Israel po, nabura sa mapa. Sinako po yan ng iba't ibang bansa. At lagi po silang ginigera ng Middle East. Pero ngayon, pagkatapos po ng rapture, babalikan ng Panginoon ang Israel according to Romans chapter 9, chapter 10, and chapter 11. Babalikan niya. Tinayo lang muna ng Panginoon ang church according to Matthew chapter 16. I will build my church. Sabi ng Panginoon, ako ang magtatayo ng aking church. At ang pintuan ng impyerno ay hindi magwawagi laban sa aking iglesia.
Ang church po ay from Pentecost to the rapture. Tayo po ang church. Ang church po ay hindi building, hindi po siya religion, hindi po siya denomination. Ang church ay ang mga taong sumampalataya kay Jesus na tinubos ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo po yun. Kaya meron po tayong krus. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, bagamat wala siyang kasalanan. Namatay siya dahil sa ating kasalanan. Subalit muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong pag-asa. Kaya yung apat na yun ang nagiging dahilan. Kaya by September, sabi lang nila, sabi ko, kahit nga ngayon ang mag-rapture, okay, ang mahalaga po, handa tayo. But hindi po ako nagsasabi ng date. Ang pinaniniwalaan ko yung sinasabi ng Panginoon, no one knows except the Father. Ang Diyos ang lang nakakala. Pero by the way, anyway, basta nag-prepare lang po kayo. Kaya tinatakil natin ang 7 churches. Sa tingin ko po, basta tapos natin ang Revelation, ang 7 churches, tamang-tama sa September 23. Huli, tapos ng rapture na. Hindi. Ano ako lang ho yan. Pero sa akin, timing na timing po ito. So, ulit kaya binabalik-balikan po natin ito. Ang 7 iglesia po ay nabuhay nung panahon century. Doon po sa bansang Turkey. Pag tinignan natin sa mapa, magkakadikit po ito. At sila po ay nabuhay noon. Pero sa ating panahon, binabasa pa rin natin, inilagay po ang 7 churches ng Holy Spirit sa Book of Revelation, chapter 2 and chapter 3. Hindi lamang upang ikwento kung ano ang nangyari sa 7 churches, kundi upang paalalahanan ang lahat ng Kristiyano sa bawat kapanahunan from the first century up to the last century that this is the problem of the churches and this is the success of the churches. Kaya sabi ni Lord, ang may pakinig ay pakinggan kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo. Kaya sabi ko sa inyo, when we tackle the 7 churches, it is very personal. Kaya ito po ang tutukuyin dito ay kanya-kanya po tayo. Maaring ikaw, maaring ako, kung sino-sino sa atin. Ang mahalaga lang, pag tayo ang kinakausap ni Lord, tanggapin po natin and just repent. Kung ito naman, sa atin 6 church ay ang Philadelphia, hindi masyadong pinagalitan ni Lord. Ang Philadelphia ay isang church na napakabait. Kaya hindi ho siya masyadong nagalit dito. So, balikan natin ha. For example, 7 churches po ito. Ang napulot nating aral sa first church sa Ephesus ay iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Mababait sila, tumutulong sila. Ang problema nila, iniwan nila ang pag-ibig nila sa Diyos. Kaya maraming tao, ang babait, pero hindi mahal ang Diyos. That is the problem of the first church. Maraming ganyan, even in our time. Ang bait, tumutulong sa kapwa, pero hindi niya mahal si Lord bilang number 1 sa kanyang buhay. Ang ikalawang church ay ang Smyrna. Ang Smyrna po ay ang devoted church. From the root word mir, ito po ay isang pabango na habang dinidikdik ay bumabango ang message ni Lord sa mga Christian. Kapag kayo ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan sa buhay, huwag kayong mag-alala. Ang inyong pinagdadaanan ay nagmimistulang pabango sa aking paningin. Dahil kahit kayo naghihirap, nananatili kayo sa aking pag-ibig. So minamahal nila ang Panginoon kahit na hirap na sila. Yun ang Christian ng Smyrna. At alam ko, maraming ganun sa atin. Kahit nahihirapan na sa buhay, mahal pa rin nila ang Panginoon at sumusunod sila sa Panginoon. So lalo silang bumabango habang tumalig. By the way, that is yung pong isang palatandaan ng Christian. Ang Christian po habang naghihirap po yan, habang dumadami ng problema, lalo siya nai-inlove sa Panginoon. Yung hindi Christian ng palatandaan, halo pag dumadaan siya sa iba't ibang uri ng pagsubok, lalo siyang lumalayo sa Panginoon. Meron ako nakitang ganyan tao. Noong una, mahal niya si Lord dahil okay ang buhay niya. Noong nakita niya, natanggalan siya ng trabaho, nawalan sila ng pera, ayaw niya lumapit sa Panginoon, pambihira naman yan. Doon mo makikita, hindi siya totoong Christian. Ang Smyrna, habang dumadaan sa pagsubok, lalo silang lumalapit sa Panginoon, at lalo nilang minamahal. Kaya sila po ay inaliw ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo ako lagi sa hirap. Ang ikatlong church ay ang Pergamum. Ang sabi po, by the way, I'm talking about the book of Revelation chapter 2 and chapter 3.
Ang Pergamum naman, the defiled church, ito po yung church na compromise. Mahal nila ang Panginoon, pero meron pa rin silang ibang Diyos-Diyosan. Kaya nagagalit ang Panginoon dahil meron silang doktrina ni Balaam at ni Colossians. Mahal nila si Lord, pero meron silang ibang Diyos-Diyosan. Maaaring idulo o maaaring ang Diyos-Diyosan nila pera. Ito yung mga Kristiyanong tawag ay taga-Pergamum. Ang number 4 ay ang church ng Thyatira. Ang Thyatira po ay ang dirt church. Ito po yung church na immoral. Dahil meron silang doktrina ng babaeng Jezebel. Ito po yung sa tingin ko na, yung Jezebel, hindi ho ito yung Serena. Ito po yung babaeng pinasok ang church na inaagaw niya ang atensyon ng mga Kristiyano para sa kanyang sarili sa halip na kay Kristo. Babae po siya. Lagi sinasabi niya, pray to me, sa akin kayo manalangin. At nagalit ang Panginoon dahil siya, si Jesus, ang nagbayad ng ating kasalanan. Pero yung mga Kristiyano sa Thyatira, lumalapit sa babae sa halip na kay Kristo Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, pag hindi kayo nagsisi at tinilikuran yung kasalanan yung yan ng idolatry, pararanas ko sa inyo ang great tribulation. See, hindi ho lahat ng church masasama sa rapture. Yung iba, pag hindi ho nagtagumpay, pag hindi nagsisi, dadalhin sila ng Panginoon sa Great Tribulation. Hindi sila kasama sa rapture. Hindi ako may sabi niyan, ang Panginoon, ang Holy Spirit sa Book of Revelation. Dapat lang mag-repent. Number 5 ay ang tinakil natin last Sunday, yung Sardis, the church in Sardis. Ang tawag dito ay the dying church. Sila po ay buhay, pero sa totoo lang, patay. Yung akala nila, okay sila, pero sa mata ng Diyos, hindi ka okay. The dying church. And now, the sixth church is the Philadelphia. Kapangalan ng Philippines, pero Philadelphia. Lahat ng 7 churches na ito ay lahat sumasampalataya kay Jesus. Pero, ang iba, karamihan, hindi, o nakikipag-compromise. Yung iba, okay. Basahin natin ang Revelation chapter 3, verse 7. Siguro, babasahin ko na sa Tagalog para mas maintindihan po natin. Mamaya, kapag may doctrine akong babanggitin, I will read it in English para mas malapit tayo sa original text. Revelation chapter 3, starting verse 7. Tandaan nyo, yung itong sulat na ito ay hindi po galing kay Apostol Juan. Galing itong mismo sa bibig ng Panginoong Jesus, pinasasabi sa angel o sa messenger o sa pastor ng iglesia. Ako ho, tagasabi lang ho ako. Revelation chapter 3, verse 7. Sabi ng Panginoon, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Yung angel, ibig sabihin, pastor, messenger. Sabihin mo ito sa pastor. Itong sinasabi ng banal na banal at mapagkakatiwalaan. Ang may hawak ng susi ni David, walang makapagsasara ng anumang binuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang isinara niya. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng church ay nasa kamay ng Panginoon. Pag binuksan niya, bukas. Pag sinarado niya, sarado. Walang sino mang pwedeng magbukas o magsara, malibang ang Diyos ang nangunguna. Sabi ron, verse 8, nalalaman ko, ito naman, I know your work. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Kasi ganun po si Lord eh. Ang church po ay parang x-ray vision. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Nakikita niya ang laman ng ating puso, ng ating isip, sa lahat ng ating ginagawa. Alam ko ang pinaggagawa mo. Parang ganun. Nalalaman ko ang pinaggagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Commendation po yung pinupuri ni Lord ang church sa Philadelphia. Mahina ka eh. Pero kahit mahina ka, natutuwa ako sa iyo dahil kahit mahina ka, sinusunod mo pa rin ang aking salita at tapat ka sa aking purihin ng Panginoon. Kaya't itong dahilan. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, verse 9. Palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Kasi po nung panahong yun, ang mga Hudyo, pag sumama sa church ng Panginoon, nagmamalaki sila. Hindi, ako Hudyo eh. Kababayan ko si Jesus. Yung mga ganon, ayaw ng Panginoon yung ganon. Di ba?
Hindi, ako pinsan ko si Lord eh. Yung mga hindi, ako na, anak ko si Lord eh. Hindi ho pwede sa Diyos yun. Ito ho, mga nagpapanggap na Hudyo, nagmamalaki sila dahil Hudyo sila. Pero inuusig nila ang mga Kristiyano. Verse 10, sapagkat nagtsatsaga ka, gaya ng inuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong mundo. Ito, kabaliktaran ito ng Thyatira. Dahil tapat ka sa akin at sumusunod ka sa lahat ng aking sinasabi, hindi kita ilalagay sa Great Tribulation. Ito yung church Christian na hindi dadanas ng Great Tribulation. Sa madaling salita, maliwanag siya po isa sa kasama sa rapture of the church. Kaya sabi ron, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong mundo o sa buong daigdig. Kasi ang Great Tribulation po, pag binasa natin sa Revelation, ay ito po yung panahon na ubod ng sasama ang mga tao. Pakakawalan ng Panginoon lahat ng demonyo sa buong mundo. Magkakagulo. Ang tao pasama ng pasama. Pamumunuan po ito ng Antikristo at lahat ng uri ng sakit lalaganap. May mga piksang hindi gumagaling. Ang yelo, ayon po sa Revelation, kasi ho, sabi ng mga scientists, nagtataka sila, dati po sa Amerika, sa China, pag umuulan ng yelo, maliliit lang. Ngayon ho, ang yelo nila kasi laki na ho ng bola ng golf. Tapos ngayon, bola ho ng basketball. Latest na nabasa ko. Pero sa Revelation, darating ang panahon, ang niebe, ang yelong babagsak mula sa langit, ay kasing bigat ng isang sakong bigas o isang supot na simento. About 50 kilos. Mantakin po yun. Naglalakad ka sa kali, umuulan, nakapayong ka pa. Pag binagsakan ka nun, bali ang buto mo. Basag, pati kotse, pati sasakyan, pati bahay, butas. Kaya sabi nila, bakit kaya ang yelo palaki ng palaki sa niebe? Sabi ko naman sa loob-loob ko, hindi nyo lang alam, sa Great Tribulation, lalaki pa yan. Ganyan na kalaki. Babagsak na yelo mula sa langit para pahirapan, disiplinahin ang mga taong ayaw tumanggap sa Panginoong Hesus. Grabe. Grabe ang Great Tribulation. Sabi nga ni Lord, ang Great Tribulation ay hindi pa nangyayari ni minsan sa balat ng lupa magmula nung panahon ni Eva at ni Adan hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya nga, matinding kapighatian ang tawag po doon sa Tagal. Matindi ang kapighatian. Ubod ng hirap. Bukod sa gera, tagutom, kamatay. Ang tao ho, mas gugustuhin pang mamatay pero hindi sila mamamatay. Dahil sila po ay torturin. Ganyan po mangyayari. At ayaw ni Lord na maranasan natin yun. Kaya ang gagawin ng Panginoon, lahat ng Christian na nagmamahal sa Kanya, na sumampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kukunin niya. Ganon si Lord, ugali niya ho yun. Hindi niya dinadawit ang church sa sumpa ng Panginoon according to 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Ganon siya lagi. Even nung panahon ni Noah, ang sasama ng mga tao noon. Ang ginawa ng Panginoon, nagpipreach si Noah pero hindi pinapansin ng mga tao. O sige Noah, gumawa ka ng arko. Isakay mo buong pamilya mo at magsakay ka ng mga hayop. Gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig, papatayin ko na silang lahat. Yung mga tao, pinagtatawanan si Noah, gumagawa ng barko sa bundok. Sumalakas ng ulan, nagsulputan sa bukal ang mga tubig, bumaha ang buong mundo. Patay ang mga tao. Iniligtas lang ng Panginoon si Noah at ang kanyang pamilya. Hindi pa yun natatapos. Sa Sodom at Gomorrah, ubod ng sama din ng mga tao. In the book of Genesis. Kinausap naman ng Panginoon si Abraham at yung kanyang pamangkin, si Lot. Lot, humanda ka. Talagang galit na ako sa mga tao. Ubod ng sasama. Ang dami hong tomboy at bakla. Dun sa hindi ko kami sabi yan. Nakakalagay ho yan sa Revelation. Sa Genesis. Humanda ka, pauulanan ko ng apoy ang Sodom at Gomorrah. Iniligtas kita, isama mo ang iyong pamilya. Kaya dumating ang anghel, tinakas po si Lot at ang kanyang pamilya. Yung asawa niya, nanghihinayang umalis kasi ang yaman po nila, naging asin. Tapos umulan ng mga apoy sa Sodom at Gomorrah at may katibayan po ang mga scientists.
talagang nasunog po ang Sodom at Gomorrah. Niligtas. Ganon ang Panginoon. Bago niya ibuhos ang sumpa, tatanggalin muna niya ang kanyang mga anak na sumampalataya sa kanya. Yun po ay tayo. Kaya lang itong 7 churches, kaya medyo maselan, kasi ang tinutukoy po rito, ang Panginoon ay naghahanda ng babaeng pakakasalan. Pag sinabing kasal, hindi po ito katulad ng iniisip ng tao. Yes, there will be a marriage in heaven. Pakakasalan ng Panginoong Hesus ang kanyang church. Kaya ang tawag sa church ay the bride of Christ. Yung kasal po rito, hindi katulad ng iniisip ng tao, yung mga labing-labing. Hindi ho. Yung kasal po sa Bible, ang ibig sabihin, yung dalawang nagmamahalan ay gagawing isa. Pag-iisahin. Di ba gano'n naman ang kasal? Pagkakasal ako, gano'n eh. Kayong dalawa ay magiging isa. Panghabang buhay kayong magsasama. Ang kasal naman ng Panginoong Hesus, magiging isa tayo, pero magsasama tayo, magpasawalang hanggan sa langit. Wala na hong hiwalayan nito. Kaya pakakasalan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa First Church, number 1 po, dapat mahal natin ang Panginoong Hesus. Dahil kung hindi po natin mahal ang Panginoong Hesus, hindi siya papayag na maikasal ka sa Panginoon. We're talking about the church. Kaya dapat ang church, mahal na mahal ang Panginoon. Araw-araw kinakausap si Lord, araw-araw binabasa ang salita ni Lord. Di ba? Di ba? Ganun naman tayo. Pag may kasintahan ka, araw-araw gusto mo kausap mo siya sa telepono. Araw-araw binabasa mo ang kanyang love letter. Kasi mahal mo. Ganon din tayo. Kaya ang hanap niya ay ang mga Kristiyanong nagmamahal sa kanya. Verse 10, tuloy natin. Sapagkat nagtsatsaga ka, gaya ng inuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong mundo. Verse 11, darating ako sa lalong madaling panahon. No, darating siya. Kaya lang hindi sinabi ang date. Asap, sa lalong madaling panahon, babalik ako. Kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Yun po yung bima judgment naman. Verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi ng templo ng aking Diyos at hindi ko siya hindi ko siya lalabas doon. Doon na siya titira. O di kasala na naman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kasala na naman yun. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa church. Personalan po ito. Lahat ng may pakinig. Ibig sabihin, ikaw ba kinakausap ni Lord? Personalan po ito. Pag ikaw ang kinakausap ni Lord, salamat tayo. Kung may mali tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang Philadelphia po ay modern day Turkey. At nagpakilala siya. Sino ba ito nagsasalita? Sabi niya, ako ang banal. Siyempre, Diyos lang ang banal. Si Yesu Cristo ang Panginoon. Ako ang banal, ako ang katotohanan. Ako ang may hawak ng susi. Nakatulad po kay David. He says He is holy, perfect God, si Lord Jesus. Alam na ho natin yan. Ikalawa, He is the truth. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me. At ikatlo po, siya po yung may hawak. Yung susi ni David, the one who has the key of David, binalikan po ito ang istorya sa book of Isaiah chapter 22. Dahil doon po ay ang Panginoon po ang pumalit po roon sa isang lingkod po ng Panginoon sa Isaiah. Dahil noon, nang digmaan po ang mga tao ay nakasalalay sa kanilang mga sundalo. Ayaw na ayaw ng Panginoon yun. Ngayon sa ating panahon, ang mga bansa nagpapalakasan. Ang Amerika nagpapalakasan, China, Russia, North Korea, lahat ng bansa. Yung mga pera nila, binibili na lang nila ng bomba, pampatay ng tao at pagwasak sa mundo. Akala nila, porque malakas na sila, mananalo sila sa digmaan. Pero sa ating Christian, the battle belongs to the Lord. Kung sino ang iwawagi ng Diyos, yun ang mananalo. Kahit marami ka pang sundalo, makikita ho natin yan dito sa Gog and Magog at saka sa Battle of Armageddon. Kahit ang dami nilang missiles, nuclear bomb,
O hindi ho nakasalalay doon. Kaya sa lumang tipan, tinuturuan ng Panginoon ang kanyang mga anak sa Israel. Huwag kayong mananalig sa bilang ng inyong sundalo, sa lakas ng inyong mga kabayo o karuwahe. Manalig kayo sa akin dahil ako ang lalaban sa inyong mga kaaway. At nananalo ang Israel. Kaya kung sila nananalo sa digmaan, hindi dahil sa magaling ang mga Hudyo, dahil magaling ang Panginoon magtanggol sa kanyang bayan. Parang tayo. Huwag natin piliting labanan ang ating problema sa sarili nating lakas at galing. Ipanalangin natin, hayaan natin ang Diyos ang lumaban sa ating mga problema. Dahil yun ang pinangako niya sa mga taong nagmamahal sa Kanya. So, ito po, ang message na ito ng Panginoon ay para ho sa atin lahat sa Revelation chapter 3. Kaya hindi ho ito personal ni John, ito po ay galing sa Panginoon. By the way, the word Philadelphia means the love of the brethren. Ang ibig sabihin ng pangalang Philadelphia ay ang mga magkakapatiran ay nagmamahalan. Kaya natutuwa si Lord sa kanila. From the root word, Pileo. Ang ibig sabihin ng Pileo, ano? Pagmamahal bilang kapatid. Iba-ibang uri yung pag-ibig. Pag sinabing agape, kind of love, ang pag-ibig na walang kondisyon. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang kondisyon. God loves us so much. Pileo. Ang ibig sabihin ng pileo, pagmamahal, mahal kita bilang kapatid sa Panginoon. Di ba? Iba-iba ho yun na kahulugan ng pag-ibig. At dito naman, sa bagong tipan, ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon dahil mahal nila ang Panginoon, pero ang kahinaan po ng mga Kristiyano sa Philadelphia ay sila po ay mahina. Parang tayo. Nung binabasa ko ito, naalala ko tayo. Mahina. They are weak. Hindi sila malakas, pero tapat sila sa Panginoon. Tayo po ay magpe-praise and worship muli. Weakness in Friends, weakness in Christianity is not a hindrance in obeying the Lord. Tandaan nyo yan. Kahit tayo mahina, hindi hadlang yon para tayo ay sumunod sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang ating kalakas. The Lord is my strength. Kaya kahit ang mga taga-Philadelphia mahihina, natutuwa si Lord dahil mahihina nga sila pero tapat sila sa Panginoon. Wala silang impluensya. Wala silang pera. Di ba? Friends, pag pumipili ang Panginoon ng church, hindi niya tinitingnan ang size ng church, kung marami ba kayo. Ang mga tao kasing karnal, tumitingin sa church, kukunti lang kayo, kami marami kami. Hindi doon tumitingin ang Diyos. Wala ho sa laki ng church building, wala sa yaman. Maraming church, malalaki, ang dami, libo-libo umaatin. Tayo konti lang. Ito, para nga tayong Philadelphia eh. Konti lang kayo, wala kayong impluensya, mahina na kayo, pero natutuwa ako dahil kahit mahina kayo, mahal na mahal niyo ako at sumusunod kayo sa aking salita. O di ba? Kaya hindi pinagalitan ni Lord ang Philadelphia. Kung tayo man ito, natutuwa ako dahil hindi tayo pinapagalitan ni Lord. Kaya lang individual po ito eh. The Lord is our strength. Kaya ang church po, huwag kayong titingin kung ang church ng Panginoon ay malaki. Yung ibang tao, umaating sa church kasi gusto nila marami, libo-libo. Kami doon, ang dami-dami namin. Oo nga, sabi ko, nakalagay sa Matthew chapter 7, maraming pupunta sa impyerno. Kasi maluwag ang pintuan, maraming dumadaan ng kahihinat ng kapahamakan. Makipot ang pinto, kukunting dumadaan ng kahihinatnan ay buhay na walang hanggan sa langit. Kaya wala ho ito sa paramihan. Wala ho ito sa payamanan. A true church ay hindi palakihan, hindi paramihan ng miyembro, hindi po ito payamanan. Hindi ito paramihan ng pera. Ever since this church that the Lord had built this long time, several years ago, hindi niya tayo pinayaman, pero sapat ang kanyang biyaya sa atin. Hindi po siya nagkulang. No? Kaya hindi ho tayo nangagarap, sana magkaroon tayo ng milyon-milyon. Hindi ho ganun.
Yan po yung description dito. Jesus affirms the church positive action. I know your deeds, alam ko yung mga gawa mo. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Verse 8, chapter 3. I know that you have little strength. Yan, mahina ka. Yet you have kept my word and have not denied my name. Sa NIV version, ito yung nakalagay. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. NIV lang ho yan, pang devotion. Pero kung gusto niyo malapit sa original text, NASB, ito, babasahin ko sa inyo. I know your works. Behold, I have set before you a door that is open, and no one is able to shut it. Because, ando yung word na because you have little power and have kept my word and have not denied my name. Christ giving the reason for opportunities that are before the Philadelphian Christian. Tatlong bagay po rito, ang opportunity, yung pagkakataon, I give you an opportunity. Yung binibigyan kita ng bukas na pintuan, pagkakataon, para ito ay yung tahakin. Opportunity po ang tawag doon. Why? Because you are weak. Kita ho ninyo, no? Diba kinakanta ho natin yung give thanks? Let the weak say, I am strong. Let the poor say that I am rich because of what the Lord has done. Mahirap lang tayo. But the grace of God is sufficient. Ang Kristiyano po ay hindi nag-aangad ng kayamanan. Tandaan niyo ho yan. That is one of the sign of Christianity. Wala po siyang intensyon na maging milyonaryo. Kasi alam ng Panginoon, kahit magkaroon ka ng milyon, hindi ka makukontento. Man is without content. Tignan mo nga yung politika natin. Bilyon-bilyon na ang pera, hindi pa rin kontento. Ang dami ng kotse, kulang pa raw yung 40 kotse, puro pa imported. Anong klaseng puso meron yung taong ito? Samantalang tayo, bigyan lang tayo ni Lord isang kotse, masaya na tayo. Ay, Lord, salamat po. Di ba? Why? Because we are Christian. Sabi ng Bible, be content with what you have, for the Lord says, I will never leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13. Maging content. Matuto tayong makontento. Ang mga politika natin, hindi ho kontento. Ano kaya puso ng mga taong ito? Ayaw pa ng milyon, gusto pa bilyon. Yung iba ayaw pa ng bilyon, gusto trilyon. Kahit bigyan mo ng trilyon yan, hindi pa rin kontento yan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa Book of Matthew, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, kung ang kaisa-isang kaluluwa mo mapupunta naman sa impyerno, wala ring saysay ang iyong kayamanan. Pero ito, ang mga Philadelphia, kontento sila. We are weak. Mahina kami. Hindi kami mayaman. Pero Panginoon, nagpapasalamat kami dahil binibigyan nyo kami ng pagkain araw-araw. That is content. Doon natutuwa si Lord eh. It is the content of the heart. Di ba? The small church with seemingly no prestige. Wala po tayong influence. It regularly got beaten up by local Jews. Inuusig pa nga po sila eh. But because we are weak, they relied upon God. Hindi po sila umaasa sa politics. By the way, this church, we do not trust. Dalawang beses na ho tayo muntik-muntikan na. Nung eleksyon, nasa barasuin pa ho tayo. May politics po na gusto magsalita rito, bibigyan tayo ng pera, tinanggihan natin. Sorry po, hindi ho kami namumulitika. Tapos meron ako naging kaibigan na church dito, kilala ho niya sa Malolos. Kaibigan ko siya. Sabi niya, Pastor Godi, lumapit tayo kay Mayor, humingi tayo ng lupa, bibigyan tayo. Ngayon, binigyan sila ng Mayor ng lupa. Meron na silang lupa. Nagtayo na ho sila ng church building. Sabi ko, sorry, hindi ako pwedeng humingi ng lupa. Gusto ko pagbibili tayo ng lupa o ng church building, pera ng mga membro, hindi pera ng gobyerno. Yung mayor, tinuturuan natin mangurap. Saan ba kukunin ng mayor yung pambili ng lupa?
pondo rin ho ng gobyerno yun. Pero ang church, hindi ho tayo humingi ng pera sa gobyerno. Pinatayo natin to, pera ho ng mga miyembro. Sacrifice. Kaya sabi nga, ang dali magkaroon ng pera, magkaroon ng building, magkaroon ng lupa. Dumikit ka lang kay congressman. Dumikit ka lang kay mayor, may pera ka na. Pero ito, sabi ko, kaya ang Panginoon natutuwa sa Philadelphia, mahina lang, you are weak, yet subalit sumusunod kayo sa akin. Natutuwa ang Panginoon. Kasi lakas na tukso ang politics. Mantaki mo, pag kaibigan mo si mayor, kaibigan mo si congressman. Pag humingi ka ng donation sa church, milyon bibigay sa'yo. O di nakapagtayo ka ng building, nakabili ka ng lupa, ano ngayon? Sa kurakot naman galing. See? Kaya sabi ko sa inyo, wala sa palakihan ng building. Wala sa paramihan ng tao. Natutuwa lang ang Panginoon sa kanila dahil kahit maliit sila at mahina, sumusunod sila sa Panginoon. Kaya yung number 1, mahina sila, pero sa Diyos sila sumasandal. Even in this church. Ang inaasahan lang po natin, mga magbabayad po ng ating pwesto, si Lord. Gagamitin lang po kayo. Kaya meron tayong bayanihan, sacrifice. Meron tayong tithes and offering. Yung tithes and offering, hindi po napupunta sa pastor yan. Sa atin po, sa treasurer, yung po yung pinanggagastos natin sa pagpapagawa, pagbibili, lahat po ng mga maintenance, ginagawa po natin yan. Kaya lang minsan, kilala tayong dito sikat na evangelist. Kasama sa Kurakot, grabe. Ayoko lang banggitin ng pangalan. Naka-video tayo. Di ba? Sabi ko, paano nyo nagagawa yun? Akala ko ba Christian sila? Akala ko ba si Jesus ang kanilang Panginoon? Meron din siyang bilyon-bilyon. Yan, yung sabi ko. Ang tao, mahirap. Kaya tayo, hindi tayo pwedeng mamulitika. Yung minsan nga iba, siniyayaya ako, tumakbo ako ng counselor. Lingkod ako ng Diyos, hindi ako pwede tumakbo sa politics. Pag tumakbo ako sa politics, mangungurakot din ako dahil lahat ng kasamahan ko nangungurakot. Pag hindi ka nangungurakot, papatayin ka na lang nila. Diba? Yan ang lagay ng Pilipinas. Sabi nga ng isang dalubhasa, napakahirap iwasan ang kurakot sa Pilipinas. Kahit saan lupalop, ahensya ka pumunta. Lagi may hindi nga under the table, over the table, lantaran na ho eh. Paano ka mabubuhay nun? Alam mo nang masama, gagawin mo. Kasi hindi lang pinapansin. That is the problem. So weakness. Number 2, they were biblical Christian. Devoted sila sa salita ng Diyos, sinusunod nila ang salita ng Diyos, kahit na sila ay nahihirapan. Yun naman ang maganda eh. Kasi minsan ang tao, pag hirap na sa buhay, hindi na makasunod sa Panginoon. Number 3, perseverance. Matyaga ho sila. Here was a church who, no matter what they were faced with, refused to give up on their faith. Weak, biblical, and perseverance. Ang tatlong yan, ang dahilan kung bakit nagbukas ang pintuan ng Panginoon na walang sino man makapagsasara. At nagsasara ang Panginoon na walang sino man makapagbubukas. Friends, the church in Philadelphia was weak in some respect, yet they had remained faithful in the face of trials. An open door. Ang open door, it represents the blessing from God. Nagbubukas ang Panginoon ng pintuan. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa ating upang makagawa ng tama. Di ba? We're looking for the opportunities that God gives us. Parang sa Colossians chapter 4 verse 3. And pray for us too, sabi ni Pablo, that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chain. Friends, it is God who opened for us an opportunity to go forward in our life,
Siya nagbibigay ng pagkakataon para pasukan natin yung ating mga trabaho. Siya nagbibigay ng pagkakataon para makakita tayo ng babae o lalaking ating mapapangasawa. Siya nagbubukas ng pintuan para makabukas tayo ng ating negosyo. It is God who gives us the opportunity. He can open door and no one can shut. Ibig sabihin, walang makapipigil sa inyo pag binuksan ni Lord ang pintuan para sa inyo. Yun naman ang prayer natin, di ba? Even in this church, ang panalangin natin, Panginoon, magbukas po kayo ng pintuan sa amin upang tahakin namin ang lugar na nais niyong pasukan namin patungkol sa Ebanghelyo. It might be an office or group of people and so on and so forth. Ikalawa, pag magninegosyo tayo, gusto natin mag-business, Lord, magbukas nawa kayo sa amin ng pintuan na papasukan namin sa negosyo na ayon sa inyong kalooban. Gusto mo mag-asawa, Lord, magbukas ka sa akin ng pintuan, ituro mo sa akin kung sino ang dapat kong pakasalan. And so on and so forth. Friends, looking at the opportunities God gives us, when God opens a door for us, pag ang Diyos nagbukas, tahakin mo. Huwag mong tatahakin pag sinarado ng Diyos yan. Walang makapagbubukas yan. Yung iba pinipilit magnegosyo, hindi ka binigyan ni Lord sa negosyong ganyan. Huwag mong pipilitin buksan yan. Hindi mo mabubuksan yan. Only God can open a door for your business. Kaya pag binuksan ni Lord yung business na yan, ay, magkiklik yan. Kaya tayo, Christian, bago nagbi-business, pinagpipray natin ng mabuti. Kalooban po ba ninyo, Lord, ang negosyong ito? Bubuksan niyo po ba, Lord, upang tahakin namin? Kung hindi po ninyo bubuksan, hindi kami papasok sa negosyong yan, Panginoon. Friends, that is how God deals with us. Hindi ho tayo pasok ng pasok nang hindi mabinu. Even, sabi nga ni James, yung ibang tao, abroad naman ng abroad. Sabi na, huwag kayo magsasabi, pupunta tayo sa Amerika, doon tayo magninegosyo, doon tayo titira. Sabi ni James, di ba, sa chapter 5? Hindi mo alam ang buhay mo para lamang aso o alabok. Ngayong buhay ka, bukas patay ka na. Huwag ka magpaplano ng sarili mo. Sabihin mo lang, if God's will, we will go to such city and make a business. Pupunta tayo sa lugar na yun, sa ibang bansa. Doon tayo mamumuhay, doon tayo magninegosyo, doon tayo magtatrabaho, kung kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, kung bubuksan ni Lord ang pintuan para sa atin. Pero pag hindi binuksan ni Lord ang pintuan sa atin sa ibang bansa, wag nating tatahakin yun dahil mapapahamak lang tayo. No one can open what God has closed. No one can close what God has opened. Pag binuksan ni Lord yan, kahit anong gawin yung bukas ho yan. Ganyan po nakikitungo ang Diyos sa atin. Binibigyan niya tayo ng opportunity. Have you noticed the 7 churches of our Lord Jesus Christ were established within the pagan world? Tinayo niya ang 7 churches sa kalagitnaan ng mga pagano. Naging di mananampalataya. Why? Matthew chapter 5 verse 14, Jesus said, "You are the light of the world." Kayo ang liwanag ng sanlibutan. Kaya nilagay tayo ni Lord sa madilim na mundo para tayo ang magsilbing liwanag ni Kristo upang ang mga tao ay makakilala sa Panginoon, tumanggap sa pag-ibig ng Diyos. That's why an open door of opportunity is very important unto us. Pag binasa ho ninyo ang Revelation chapter 3, verse 7 to 13, makikita ho ninyo. In Philadelphia, there was a small church of bunch of Christians who were faithful to the test. They were neither large in number, powerful, or influential, but they were significant to our Lord Jesus. Parang, binabasa ko ito parang Eastern Light. Sabi ko wala tayong influensya. Wala tayong koneksyon kay mayor o kay congressman. Wala eh. Tapos ang miyembro natin, kukunti lang. Lord, parang kami to. Yeah, kasi sabi, ang may pakinig, pakinggan. Nakikinig ako. Parang sinasabi sa akin ni Lord, kayo nga ganyan. Sabi ni Lord, pero ang maganda sa inyo, kahit mahirap kayo, wala kayong koneksyon. Ang mahalaga, tapat kayo sa akin. Salita. Kontento tayo. Di ba? Ganyan ang Lord. Hindi niya tayo pinabayaan. We're insignificant. Ang mga miyembro natin, pangkaraniwan. Wala tayong miyembro milyonaryo. Meron mga milyonaryo rito? Taas ang kamay. Billionaire. Wala rin.
Ordinary nga lang ho tayo. Ang ibang church, ang mga membro nila, billionaire. Isang tithes and offering lang, bayad ang building ho nila. Pero tayo wala. But, masaya tayo sa Panginoon. Friends, dahil hindi tayo pinamabihaan ni Lord. Grabe, no? Isa nga, yung mga ibang Christian, natitempt na eh. Magtrabaho na lang tayo sa DPWH. Dali ng pera ron eh. Kung puro connection lang yan eh. Kung kakilala mo si ano, kakilala mo, okay na yan, buhay ka na. Kaya lang, namumuhay po sa kasalanan niya. But we are talking about the church. Ang church ng Panginoon, hindi ganon. Ang tao, pag hindi Kristiyano, lagi ho yan nag-ahanap ng connection. At nire-rebuke ni Lord ang church pag ganon. Napansin ko ho yan, tagal na. Even in the church, nung nasa Robinson pa ho tayo, nangyayari na ho yan. Pag nagagadit sa Robinson, dami natin. 300 tayo, mahigit. Pagkatapos ng service, yung mga mayayaman, nag-uusap-usap sa isang sulok. Yung mga mahihirap, nag-uusap-usap sa kabilang sulok. Pinapakinggan ko yung pinag-uusapan nila. Ang pinag-uusapan ng mga mayayaman, business. Magninegosyo tayo. Kikita tayo na limpak-limpak. Ay, sabi ko, patay kang bata ka. O, ang ginawa ni Lord, inalis. Pinagpipray ko eh. Lord, huwag mo kami ipahamak sa mga taong ito. Na kaya umaati ng church, ang layunin nila ay negosyo para sila yumaman. Kasi nag-aanap sila ng, ay, may kakilala ka sa, uy, sige, tulungan mo nga ako. May kakilala ka sa BIR, tulungan mo nga ako. May kakilala ka sa, yan na, puro connection na ho yan. Okay lang kung legal eh. Kaya tayo nag-aanap ng kakilala because we want illegal transaction. Yung palakasan. Pero hindi po ganun ang Diyos. See? The weakness of people. Malungkot, minsan pati church napapasok. Ang tawag doon ay compromising. Parang Thyatira. Nakikipagkompromiso sa Panginoon. Mahal si Lord. Pero nakikipagkompromiso sa sanlibutan. Matindi ho ayusin ang ating bansa. Kaya sabi ko, Lord, dumating na kayo. Kunin niyo na po kami. Sobra na sama ng mga tao sa aming mundo. Maging sa Pilipinas. Saya sabi ni Lord, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Sinabi na ng Panginoon dahil tapat kayo sa aking salita, hindi ko kayo ilalagay sa great tribulation. Maliwanag ho yun. Promise ho yun ni Lord. O di kung tayo to, kamukha natin yung Philadelphia, ay salamat sa Panginoon. Kasama tayo sa rapture. Ha? Di ba? Kasama, you will not go to great tribulation. Hindi katulad po ng Thyatira, sinabihan na ng Panginoon. Pag hindi kayo magsisisi sa inyong mga pinagagawa na kasalanan, ilalagay ko kayo sa great tribulation. That's Thyatira. The third church. And also the fourth church, ganun din po. Kaya sabi niya, I'm coming soon. Hold on to what you have. Ako'y malapit na dumating, panghawakan nyo na lang kung anong meron kayo. Yan. Totoo po, malapit ng rapture. Pero hindi, ayoko po mag-set ng date. Kasi ang pinaniniwalaan ko, sabi ni Lord, walang nakakaalam kahit sino man, except ang aking amang sumasalangit. O di yun na yun. Eh, ang mga tao ngayon, hindi alam kung kailan mag-rapture, September 23. Sana nga ako. Eh, paano kung hindi? Pero lahat ng sinasabi nila, totoo eh. The Feast of the Trumpet, September 22 to 24. The blood moon, solar eclipse, September. Asteroid, ang pangalan po ng asteroid na pupunta sa lupa ay Opopis, August 18, I think, 2029, minus 3.5, Great Tribulation po yun. Ang pangalan po sa Bible noon ay wormwood. Possible. And then finally, the gathering of nations, naghahanda na po lahat ng 5 bansa, lulusubin na ho nila ang Israel.
pag nagkaroon ng gerang ito, nagsama-sama sila, maniwala ko kayo, ang tawag po ron sa Ezekiel chapter 38 ay the battle of Gog and Magog. But the Bible says, before the battle of Gog and Magog, there will be a rapture of the church. Kaya pagputok ko ng gera sa Middle East, Gog and Magog, alis na tayo rito. Tapos doon palang tutulungan ng Panginoon ng Israel. Ililigtas niya kasi babalikan niya. Hindi babalikan ng Diyos ang Israel hanggat ang church naririto sa lupa. Ang Diyos laging tumututok yan. Sa lumang tipan, ang tinututukan ng Panginoon, wala pa yung church, ang tinututukan niya Israel. Pero dahil pinapako nila si Jesus sa krus, tinanggihan nila si Lord, ang Panginoon umalis sa Israel at nagtayo ng church. Kaya nagsimula po yan sa Acts chapter 2, the Lord builds His church. Pag sinabing church, a group of Christianity. Kahit ano pangalan ng church, as long na yung church na yun ay Christ-centered, it is the church of God. Pagdating natin sa langit, walang pangalan ang church except the bride of Christ. Tayo ang mga taong tinubos ng dugo ni Jesus. That's all. Kaya sabi ko, grabe yun, nagtugma-tugma yung apat. Muntik na nga ako mapaniwala. Pero sa akin naman, hindi ho problema yun. Kasi ako, mas gusto ko nga kung totoo yun eh. Sana nga dumating na si Lord, kunin na niya tayo. Kasi lahat po yung sinabi rito, mangyayari ho talaga. At hindi lang ho sila, pati scientists naniniwala, tatama ho sa atin ang meteorite, na asteroid na Apophis. Sa Bible, ang tawag doon ay wormwood. Tatalakayin po natin yan sa Revelation someday. Okay? Sabi ni Lord, but no man knoweth except the Father who is in heaven. The church faithful endurance would serve as a blessing. Yan na. Jesus would take them to be with Him before the coming tribulation. Ayun, pangako niya. Bago dumating ang Great Tribulation, o sa Tagalog, ang matinding kapighatian, kukunin ko muna kayo. Maliwanag ko yan sa 1 Thessalonians chapter 1, 2, 3, 4, 5. Nakalagay ho yan doon. Kaya sabi niya sa Revelation chapter 3, verse 12 ito. Excuse me po. Revelation 3:12, He who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Ito na gagawin ni Lord. Overcome, sabihin na pagtagumpayan, na natili kay Lord. Anong gagawin niya? I will make a pillar in the temple of my God. Never again will He leave it. Ang magtatagumpay, dadalhin ko siya sa templo ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. What do you call that? Permanent residence ka na sa langit. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down from out of heaven from my God. And I will also write on him my new name. Ito ang tinutukoy uli dito, kasalan. Kaya yung pinaliwanag ko sa inyo last Sunday. Akala ko ba simple lang ang kaligtasan, sumampalataya ka lang kay Lord, ligtas? Totoo yun. Pero ang 7 churches, ang tinutukoy ng Panginoon, sino-sino ba ang aking pakakasalan? Kaya ito, talagang sinisiyasat ni Lord ang bawat puso natin. Gusto niya, mahal na mahal natin siya, number 1. Gusto niya, hindi tayo nakikipag-compromise. Wala na tayong ibang sinasamba, kundi siya lang. Huwag tayong makikipag-compromise. And so on and so forth. Kaya ito, kasalan to. Una, ito yung kasali. Never will he live again. Titira ka na sa langit. Kasi ang pag-asawa, titira ka dun sa bahay ng iyong mapapangasawa. Number 2, he will give him his new address, new home. Di ba? Pag kinasal ho ang babae, iba na address niya, address na ng lalaki. Tapos ika-4, he will write on him my new name. Magbabago ko na ng pag may kinakasal tayo yung babae, nagbabago yung kanyang apelido. Yung apelido ng lalaki, yung kanyang apelido. Kaya Mrs. So and so na ho siya. Sabi ko, marriage yung dating sa akin dito. Kaya kapangalanan natin ang Panginoong Yesus. Di ba?
Friends, saan natin makikita ang rapture? Sa Old Testament. Marami ho eh. Bukod sa Genesis, pinakita ho ito. Remember, ang kasalan po ni Isaac at ni Rebecca ay parang istorya natin. Kilala niyo ho ba si Isaac? Si Isaac po ay anak ni Abraham. Naalala niyo ho si Abraham, binigyan ng Diyos ng isang himalang anak na ang pangalan ay si Isaac. Kahit na matanda na si Abraham at si Sarah, nagkaroon sila ng anak. At ito'y iaalay niya bilang handog para patawarin si Abraham sa kanyang kasalanan. Si Isaac po ang simbolo ni Kristo Jesus. Ang kaisa-isang anak ng Diyos. Dahil si Isaac din, ang kaisa-isang anak ni Abraham. Parehong-pareho po sila. At doon sa Genesis chapter 24, ito, we have no more time to read this. Basahin nyo na lang po sa Genesis chapter 24, verse 1 to 67, ang haba nito. Matanda na po si Abraham. Kaya kwento ko na lang sa inyo. Malapit na po siyang mamatay. Kinausap niya yung kanyang lingkod. Hawakan mo ang aking bewang, hahawakan ko kayong bewang. Mangako ka sa akin. Ihahanap mo ng mapapangasawa ang aking kaisa-isang anak na si Isaac. Ihanap mo siya ng mapapangasawa. Pero ipangako mo sa akin, wag mo siyang ibibigay sa babaeng taga-pagano. Ihanap mo siya ng mapapangasawang mananampalataya rin sa ating Panginoon. Kaya sa Bible, ang Christian dapat nag-aasawa ka Christian. Ayaw ni Lord na ang Christian ay nag-aasawa ng hindi Christian. Old Testament pa lang po yan, up to New Testament. Kaya ang mga Christian dapat nag-ahanap ng mapapangasawa mo, Christian din. Kaya ito, sabi ni Abraham doon sa kanyang lingkod, ihanap mo ng mapapangasawa ang aking anak na sa isa. Tiyakin mo, Christian siya. At yung hindi binanggit yung pangalan ang ginawa po niya ay, sige po, hanap. Kaya umalis po siya, naghanap po siya. Hanap siya ng mga kamag-anak ni Abraham kasi mananampalataya sa Diyos. Pag binasa niyo ang Genesis chapter 24. At nung nakakita siya, sabi niya, bingi siya, Lord, bigyan po ninyo ako ng isang babaeng mapapangasawa ng aking amo na si Isaac. Isang babaeng galing sa inyo. Ang palatandaan, Lord, pag humingi ako ng tubig sa kanya at pinainom niya ako at ang aking kamelyo, ibig sabihin siya na yun. Tama-tama, hindi pa natatapos sa pagpapray yung servant. Lumabas ho bigla si Rebecca, may dalang babanga, may dalang tubig. Sabi ng pwede po bang makainom? Opo, sige. Ito binaba niya. Gusto niyo paiinumin ko rin ng iyong kamelyo, pinainom. Sabi, ito na nga yung sinasabi ni Lord. Ano? Iha, kanino ka bang anak? Napag-alaman niya, kamag-anak po ni Abraham. Yan, sabi niya, sa madaling salita, kasi yung aking amo, gusto makapangasawa. Gusto mo ba siya mapangasawa? Hindi pa niya nakikita kung ano itsura ni Isaac. Binigyan niya ng hikaw, binigyan niya ng purseras, ginto. Tapos, dinala sa pamilya. Sabi ho ng kanyang nanay, tsaka ng kanyang kuya, sila Laban, ikaw, Rebecca, papayag ka ba? Sasama ka ba rito? Doon sa lalaki mapapangasawa mo, hindi mo pa siya nakikita. Ang sagot po ni Rebecca, opo. Hindi mo pa nakikita, papakasal ka sa isang lalaking hindi mo pa nakikita. Basta't sinabi lang sa'yo ng lingkod na ito. Di ba? At doon po, pumayag si Rebecca ang magpakasal kay Isaac kahit hindi pa niya ito nakikita. Parang tayo. Hindi pa natin nakikita ang Panginoong Hesus. Pumapayag na tayo magpakasal sa Panginoon. Diba? Sabi na, si Pedro. 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9. 1 Peter chapter 1, verse 8. Though you have not seen Him. Sino mo nakakita na sa itsura ng Panginoong Hesus? Hindi pa natin nakikita eh. Though you have not seen Him, yet you love Him. Para sa si Rebecca. Though you do not see Him, you love Him,
You believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your soul. Yun ang palatandaan. Hindi pa nga natin nakikita ang Panginoong Hesus, pumapayag na tayo magpakasal sa Kanya. Ganon din pala si Rebecca. Hindi pa niya nakikita si Isaac, pumayag na siya magpakasal kay Isaac. Another, magandang bagay ho ito. Si Isaac po, nung lagay na yon ay nasa field, sa pagitan ng bahay ng babae at pagitan ng bahay nila. Doon sila nagtagpo. Hindi sa bahay ng babae, hindi sa bahay ng lalaki, nagtagpo sila. At yung rapture, sa pagitan ng langit at ng lupa. Pareho. Nagtagpo ang Panginoong Hesus at ang church sa himpapawid. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Parehong-pareho. Kaya sa rapture, hindi aapak ang Panginoon sa lupa. Sa himpapawid lang siya. Kaya ganon din yung kay Isaac. At nung nakita po ito ni Rebecca, malayo pa lang, sabi niya sa servant, sino ba yung lalaki yun yung sumasalubong sa atin? Yun po yung aking amo, siya'y mapapangasawa ninyo. Ang ginawa ni Rebecca, tinakpang kagad niyang kanyang muka. Yung mukha niya takip pati katawan. It symbolizes the robe of righteousness. Kasi yung po tinakil natin, dadamitan kita ng puti upang sabay tayong lalakad sa aisle sa isang kasalan. At nung nakita nagtagpo sila, kinasal kagad ang dalawa. Kaya yung pagtatagpo ni Rebecca at ni Isaac ay simbolo rin ng rapture. Hindi sa bahay ng babae, hindi sa bahay ng lalaki, sa himpapawid, sa kalagitnaan. Sa gitna sila nag-meet. Ang ganda ng meeting place nila. Tayo rin, ang meeting place natin ni Lord, saan? Himpapawid. Bababa ang Panginoon sa himpapawid. Pagsabay ng tunog ng trompeta, lahat ng mga namatay na Christian, bubuhay ng Panginoon. Sasalubungin siya. Bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Ang mga buhay na Christian, bapalitan din ng katawang hindi nabubulok. Glorified body, sasalubungin ng Panginoon. Dadalhin na tayo sa langit. At pagdating sa langit, ikakasal tayo sa Panginoon. Robe of righteousness. Kaya pag rapture, lahat ng damit natin maiiwan. Kasi bawal po sa langit ang lahat ng nabubulok. Papalitan ang katawan ng hindi nabubulok. Halimbawa, nag-rapture ngayon. Lahat po ng damit nyo, may iwan. Pati mga wallet nyo, naiwan. Kanila na ho yan. Pero pag angat natin, nakadamit na tayo ng puti, symbolizing the robe of righteousness. Nakadamit na. Kaya lahat nakaputi. Bakit? Parang isang babaeng ikakasal na nakaputi. Kasi pag sa langit, kasalan ho yun. Ipapakilala na tayo ng Panginoong Susam. Ama, sila ang aking church na tinubos ng aking dugo na gusto kong makasama magpasawalang hanggan. Ikasal niyo kami, Ama, dahil nagmamahalang kami. Ang Ama naman, kapag iisahin tayo, hindi na tayo maghihiwalay. Sabi dito, hindi ka na mahihiwalay sa akin magpakilan pa man. Ang ganda ng love story natin ni Lord. Kaya pa si Lord, sabi niya, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya lang malungkot, minsan yung tao, hindi nila ganun kamahal ang Panginoon. Kaya kung hindi po natin mahal na mahal ang Panginoong Hesus, hindi po tayo masasama sa rapture. Alam ni Lord yung ating puso. Do you love the Lord Jesus with all of your heart? Siya na tumubos sa atin sa krus. Kaya si Lord na pinahintulutan niyang mamatay siya sa krus dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa atin. Kung hindi tayo mahal ng Panginoong Hesus, hindi siya papayag na mamatay sa krus. Wala naman siyang kasalanan eh. Kaya lang pumayag siyang ipako sa krus. Kahit mahirap at masakit. Pinakamasakit yung mawalay sa Ama. Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan. Tiniis niya ho yun dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya dapat lang natin siyang mahalin. Kasi wala na hong nagmahal sa atin na katulad ng pag-ibig ni Kristo. Binigay niya ang kanyang sariling buhay. At nabuhay na maguli upang tayo ay kanyang kunin. Lahat ng kanyang minahal, babalikan niya upang pakasalan at makapiling ang Panginoon. I will end with this.
The Lord gave them 3 wonderful promises, pangako ng Panginoon sa mga Philadelphians dahil sa kanilang katapatan. Number 1, God would take care of their enemies. Akong bahala sa mga kaaway nyo. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Ako lalaban para sa inyo. Kasi mayroon pong umaapi sa kanila. Number 2, God would keep them from great tribulation. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papayagang pumunta sa great tribulation. Revelation chapter 3, verse 10. Kaya sigurado na, rapture kasama ang mga taong may espiritu ng Philadelphian church. Number 3, God would honor them. I will give him my new name. Ibibigay ko sa kanya ang bago kong pangalan. Kumbaga sa lupa, ang tawag yan Mrs. Jesus Christ na. Hindi, syempre, sabi ko lang pero may bagong pangalan na walang makakaalam liban pagdating natin sa langit. Kasi ang kinakasal dito, yung babae, nagbabago ng pangalan niya. Yung pangalan ng babae, kinukuha niya ngayon ang pangalan ng lalaki. Yun na ang tawag sa kanya. Apelyido na ng lalaki. That's why, friends, God is very serious among us. For God so loves us so much. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Napakapalad po natin na minahal niya. Because we are the church of our Lord Jesus. Abalang-abala ngayon ang Panginoon Jesus sa pagtatayo, sa pagkilos sa kanyang church. Dinidinig ni Lord ang ating mga panalangin. Ang unang-unang pinapakinggan ng Panginoon sa nananalangin ay ang panalangin ng kanyang church bago ang panalangin ng hindi mananampalataya. Tayo muna. Kaya ang church, wag samantalahin po natin ito. Bibigyan ko kayo ng open door. Ibig sabihin ng open door, bukas ang pintuan ko sa inyo. Anytime, pwede kayong manalangin. Pakikinggan ko kayo. That is the door of opportunity. Kaya malungkot kapag ang Christian hindi nagpe-pray, sayang. Nakabukas ang pintuan ng langit. Inihintay ka ni Lord manalangin. Pumasok sa kanyang trono. Opportunity yun. Pastor, sinatamad ako, inaantok ako. O sige, bahala ka. Pero sayang Kaya si Lord lagi nagbibigay ng opportunity. Hindi natin alam, minsan pinapayagan ni Lord, nag-iisa lang tayo. Kasi sa pag-iisa natin sa isang silid, yun na ang time para masolo mo si Lord, kausapin mo siya ng kausapin. Kasi ang hirap mag-pray kapag maraming kasama sa bahay. Na kailangan maglakab sa CR, sa kwarto. Pero pag ang Panginoon nagbigay po ng opportunity, ang tawag doon ay an open door. Bukas ang pintuan, anak. Anytime, lumapit ka sa akin at pakikinggan kita. What a blessing that God can give unto us. Although we are weak, yes, mahina tayo, but the Lord is our strength. We can do all things through Christ Jesus, according to Philippians chapter 4, verse 13. Friends, yes, we are weak, but we are strong in our Lord Jesus Christ. Kahit mahina tayo, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Please, prepare yourself for the marriage of the Lamb. Ihanda na po natin ang ating sarili sa kasalan. Ikakasal tayo ng Ama sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nang ibig sabihin ay pag-iisahin. Kasi iba, hindi ho nila iniisip yung kasalan eh. Kasi sa atin, ang iniisip yung kasalan, isang babae at isang lalaki papakasal. Ito ho, hindi isang lalaki at isang babae. Isang Panginoon at isang grupo ng Christian, ng mga grupo ng mga taong sumampalataya. Ang ibig sabihin sa Bible ng marriage ay pag-iisahin ang dalawang nagmamahalan. Mahal natin si Lord, mahal tayo ni Lord. Hindi ho yung marriage sa lupa, yung labing-labing. Hindi ho yun. Dito ho sa Bible, yung marriage ay pag-iisahin. Bakit kinakailangan pag-iisahin? Upang hindi na tayo magkahiwalay ng Panginoong Hesus magpakilanman. Kung sa lupa, till death do us part. Sa Panginoon, till eternity, we will never be set apart. Hindi na tayo magkakahiwalay, magpasawalang hanggan. Ganda. Anong klaseng promise yun ni Lord? Hindi ko ho kayang arukin. Ang akin lang, masayang-masaya ako sa gagawin ng Panginoon sa atin na kanyang church. Friends, continue to love God and to obey. Ipagpalagay po natin tayo po ang Philadelphian church. God has a blessing and has a plan for your life. Let us all please bow down in prayer.
Manalangin tayo. Mahal naming Ama, kayo lamang po ang nagmahal sa amin ng gayon na lamang. Sa iyo lamang namin nadama ang totoong pagmamahal sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Dahil kayo, Panginoon, ang unang nagmahal sa amin at unang pumili, lumalapit kami sa inyo na may buong puso at tinatanggap ang inyong panawagan sa amin. Lumalapit kami sa inyo na may pananampalataya at may pagmamahal. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, na iglesyang ito sa Eastern Light Ministries. Tulad ng taga-Philadelphia, Panginoon, dukha lamang kami at pangkaraniwang tao. Ama, wala po kaming koneksyon sa kanino mang mayayaman. Subalit kayo ang siyang bumubuhay sa amin at nagtutustos sa lahat ng aming mga pangangailangan dahil alam namin tapat kayo na tumawag sa amin. Panatilihin niyo po nawa, Ama, ng aming puso ay buhay sa pag-ibig sa inyo. Diringgin niyo po ang pananalangin ng inyong mga anak dahil nangako kayo, Panginoong Hesus. Binibigyan niyo kami ng pintuang bukas na walang sino man makapagsasara. Pahintulutan niyo makapasok kami lagi kapag kami mananalangin sa inyo. Diringgin niyo po, Ama, ang aming pananalangin. Habang inilalapit namin sa inyo ang aming mga problema sa pamilya, sa aming mga sakit at karamdaman, sa aming pang-araw-araw na buhay, umaasa kami, Ama, dahil binuksan niyo na po ang pintuan ninyo sa amin, sa kalangitan. Pakikinggan niyo ang aming mga hinaing at pananalangin. Tutugunan niyo ang aming kahilingan at pagagalingin niyo po ang aming mga sakit at karamdaman. Aabutin kami naway pakiayos niyo po ang aming mga pamilya, ang pagmamahalan ng mag-asawa, ng mag-anak, ng mag-ama at mag-ina at magkakapatid. Tulungan niyo kami, aming Ama, na isulong ang inyong kaharian dito sa lupa ng gaya ng sa langit. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Ama, gamitin niyo kami bilang alulod ng inyong pag-ibig, daluyan ng inyong pagpapala. Naway makagawa po kami ng mga tamang bagay para sa inyong karangalan. Matuto rin kami magmahal sa aming kapwa upang siyang katibayan na kami nga po ay mga anak ninyo, Ama. Tulungan niyo kami matutong magpakumbaba at matutong makontento sa lahat ng pagpapalang ibibigay niyo sa amin. Dahil ni minsan, Ama, ay hindi kayo nagkulang sa amin. Salamat po. Ama, inaalay din po namin sa inyo ang tithes and offering. Tanggapin niyo po ang aming mga pledges, ang love gifts, Panginoon, na inialay namin sa inyo. Upang magamit niyo po sa iglesyang ito. Batid niyo, Ama, wala po kaming koneksyon sa kaninumang tao sa politika. Sa iyo kami nakatingin, Ama, na nangako hindi niyo kami pababayaan. Tutustusan niyo ang aming mga pangangailangan para sa inyong kaluwalhatian at makikita ng sanlibutan na ang munting iglesyang ito, bagamat kaunti, ay pinagpapala ninyo at hindi niyo pinababayaan. Salamat po, pakinggan niyo po ang panalangin ng mga anak ninyo. Maranasan nawa nila ang inyong kadakilaan at katapatan. Ingatan niyo po silang lahat. Humihingi kami, Ama, ng pagpapala mula sa inyo sa ngalan ng Panginoong Hesus. Pagpalahin niyo silang lahat at basbasan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory.